hindi ipo-pull out ng House yung articles of impeachment from the Senate. Dahil walang mechanism sa 1987 Constitution to do that. Is this sentiment shared by everyone, or would it be the basis of the clarification? As far as the prosecution panel is concerned, no? Maliwanag naman po sa Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate all impeachment cases. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating complaint is concerned. Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming withdraw. As a matter of fact, the ball now is in the hands of the Senate, whose mandate by the Constitution is to try and to decide. And by deciding, dalawang bagay lang po yun. It's either they acquit or they convict. Last question po from my end. Naintindihan po namin yung courtesy na ina-extend ng prosecution panel sa impeachment court, just like in any other legal proceeding. Pero siguro to break the ice, gaano pa po kahaba yung pasensya nyo? Ang dami na po kasing nangyari na parang delay, ganyan. Dapat po nung February ang... Anong pasensya? Anong pasensya, Brad? Siguro nang bayad na itong reporter. Anong pasensya? Dapat concern kami sa feelings ng mga walang yan. So dapat, as Senado, dapat bilisan nila dahil nauubusan na ng pasensya yung mga congressman na yan. Ang kapal naman ng mukha nito nagtatanong na to. Anong istasyon ka pa, Brad? Pero nung inupuan nila dyan sa House of Representatives, walang pasensya na nauubos. So feelings lang ng mga congressman na importante dito sa usapin na to. Napakawalang yamo, Brad. Tingin nyo, dapat doon na nag-start. Pero gaano pa po kahaba yung pasensya? Kaya pa po pa? Tanungin natin yung prosecutor na may pinakamahabang pasensya dito. Sino ba sa atin may pinakamahabang pasensya? Bel, would you like to answer? Opo, mapagpasensya po kami. At kami naman po, ginagawa lang naman po namin ang trabaho namin under the Constitution. So, kung ano man po ang sagot namin sa maski anong press briefing, maski anong interview, we are all united in following the Constitution, and lahat po ng gagawin namin henceforth will be under the Constitution and under the Senate impeachment rules. You know. If I may give my own personal opinion about the matter. Mga bossing, pag-usapan... Kasi iba po yung personalidad ng House. Kami, as members of the House, kami as members of the prosecution group. Kaiba po yun. As members of the House, co-equal kami. Pero as prosecutors, we obey yung mga orders ng mga judges. Di po ba? So, kami sumusunod sa mga utos ng impeachment court because we are the prosecutors. Pero kung the way I look at it, yung pong communication is addressed to the House. So, yung House leadership ang magkukuha nito. Magde-decide. Hindi po kami ng mga prosecutors. Yeah. Yun lang po ang take ko rito. Ayos. Mga ganyan dapat. Wala na yung tipong nauubusan ng pasensya, nagaganito, nagaganyan eh. Mga prosecutor yan. Sila yung magiging prosecutor dyan sa impeachment na yan. Ano lang, Brad, kalma lang ha. Alam ko na mantikaan ka eh. Itong si Sir Marlon ha. Pagka alam na alam mo yung tono ng mga medyang namantikaan eh. Yung tipong yung mga tanong kulang na lang maging chief of staff ng mga congressman nakaharap nila, di ba? Yung tanong mapaghahalata nyo ho talaga. Marami po salamat. Can I add to that? Ang tanong hanggang saan yung pasensya po namin.
Kami po ay gusto po rin namin magbakasyon eh. Kasi sinidyin na kami ngayong gabi. Pero nautusan po kami ng plenaryo na mag-prosecute. Kaya nag-aaral po kami at naghahanda. At nakahanda po kami. Ito po ay utos ng taong bayan sa atin. Teka lang, Brad, di namin kayo inutusan. Utos siya ni Tambaluslos. Pati kami, dinadamay nyo eh. Base sa pinaka-latest na survey, majority sa sambayan ng Pilipino, ayaw yung impeachment na yan. Ikaw tayo, iutot mo lang yan. Naknanto ka. Utos ng taong bayan, tigilan yan. Baycam, PhilHealth, korupsyon, yun ang utos ng taong bayan. Hindi yan ang utos ng taong Brian Brad. Tumaba ka na lang dyan sa upuan mo. Ayusin nyo. Hindi yan ang utos namin sa inyo. Ang utos namin, bigyan nyo kami ng murang pagkain, magandang transportasyon, ligtas na mga kalsada, magagandang mga tren. Yun ang utos namin sa inyo. Hindi yung impeachment na yan. Anong utos-utos? Utos sa inyo yan ni Tambaluslos. Pati kami dinadamay nyo sa mga kabalbalan nyo na yan. Huwag nyo nga kami idamay. Ikaw ha. Pero sabi nga nila, it takes to tango, di ba? Pag Takes nag-prosecute to kami, wala namang korte, anong magagawa po namin? Kaya nandito tayo sa sitwasyong ito. Ito excited ako eh. Pagtatatanungin na nito Senator Dante Marcoleta itong mga unggoy na to eh. Excited talaga ako. Tatanungin niya yan si Akop. Naku, hindi makakapalag kay Sen Dante yan. Senador, yung kinukuhan-kuhanan nyo ng hopya, naku, yan si Joel Chua, ayaw nyong pagawan ng motion, ayaw nyong mag-manifest, ayaw nyong magsalita sa mga komite, dyan sa House noong mga naunang panahon. Ngayon, magsasalita si Rodante Marcoleta bilang Senator Judge, dyan sa trial na yan. Ayaw manda, ihandaan nyo na yung mga puwit nyo. Yari kayo kay Sen Dante ngayon. Na thankful naman kami na may patutunguhan din ito paglampas ng 19th Congress patungo sa 28th Congress. Siguro ganun ang konsolasyon po natin. Pero sa ganang sa House na party, nandito po kami at gagampanan po namin sana ang aming tungkulin ngayong 19th Congress. At kung kami po'y bibigyan ulit ng ganong duties and responsibilities, lalo na't lahat naman nanalo yung nandito, at mag-iba pala except isang prosecutor namin, gagawin pa rin po namin yung aming katungkulan, yung aming tungkulin. Maraming salamat po. Yeah, ano problema yan? Tuloy-tuloy nyo lang yung mga kabalbalan nyo yan. Thank you, Lahat Gov. naman may hangganan. Let us hear the next questions from Jonathan Andal of GMA7. Yan. Ako, si Jonathan. Ano pong guidance and directive ni Speaker? Pagka GMA, makapal, ano na yan, sebo na yung mga, ano dyan, nakadikit sa mga yan. Di na namamantikaan yan, nasisibuhan na yung mga... Sa inyo po, tungkol dito sa pag-remand ng articles of impeachment. Meron po ba, if ever? Wala po namang sinasabi sa amin si Speaker. Nandun ang ating Speaker yata, very busy ngayon sa pag-inspection ng San Juan Eco Bridge. At nandito na tayo, hindi na kailangan nito ng guidance ng Speaker. Tayo po ay binigyan na ng tungkulin ng plenaryo. Kaya, siyempre, nagmi-meeting na lang kami kung anong susunod na hakbang na gagawin namin. Sa ngayon po ay yung clarification kung ano man pag dumating sa atin yung kanilang communication. Ang boto po kagabi, 18-5-0. 17? It's 18. 18. 18. Okay. Yun yung boto po kagabi. Sa tingin nyo, yun din ba yung, may mga nagsasabi na baka yun na rin yung posisyon
ng mga senador at maging boto pag umusad yung trial. Anak ng tokwa, mga mukhang magnanakaw. Hindi ko sinabi magnanakaw, linawin natin. Mga mukha lang, di ba? Kukumbinsihin, ha? Ito ang magiging senaryo dito. Ha? Etong mga prosecutor, etong mga mukhang sorry for the word. Mga mukha. Hindi ko sinabi mga magnanakaw. Mga ganyang klase ni tsura, di ba? Napaghahalata. Napaghahalatang mabait pagkatulog. Pero, mga mukhang kawatan. Anak ng tokwa, si Senator, ganito na lang. Si Senator Mark Villar, kukonbinsihin itong mukhang kawatan na to na yang si Sara Duterte, magnanakaw yan. Yang mukha na yan ang kukonbinsi sa'yo na magnanakaw si Bibi Sara. Kagigil, di ba? Yan ang magiging senaryo dyan. Kaya, yan tanong na yan, at least, realization ho yan sa mga sa mga prosecutor na parang tagilitata tayo, brad. Parang nakikita ko na nanunostra ko na kung anong mangyayari pag ibabag sa kanila yung verdict nila. Niniwala po ba kayo ron? It is very hard to preempt kung anong magiging decision ng mga senator judges until and unless we have concluded the presentation of our evidence. Yun. Yang mga mukhang yan ang kukumbinsi kay kay Senator Marcoleta na magnanakaw si VP Sara. Yan, ha? Prosecution panel. Sila ho ang yang mukha na yan. Yung nagpapamano nung panahon ng eleksyon, bilang-bilang o mano, pera. Yan. Yang mukha na yan ang kukumbinse sa mga senador na magnanakaw si VP Sara. Matatanggap nyo ho ba yan? Di ba? Kahit wala nang ang defense pagmumukha pa lang ni Jinky Luistro, falsifikado na Di ba? Yan pala, yung ano na lang, kumbaga, sige ilatag mo yung mga argumento mo. Tignan mo lang ang mukha ni Jinky. Naku, yarita dyan, mukha kang kawatan, madam. Hindi, tinadaan lang natin siya biro. Pero mahirap paniwalaan Saan ka ba nanggaling na imbornal, madam? Sino ho ba kayo para mag-prosecute kay VP Sara? Sino ho ba kayo? Ano ho bang background nyo? Isang congressman na nagtago ng asawa niya dahil pinaghahanap ng batas. Yan ang po-prosecute kay VP Sara. Naku, may problema ho tayo dyan. Di ba? Yan ang problema ng prosecution panel niyan. Yan ho. Paano nila? Una sa lahat kasi, bago mo ipipresenta ebidensya, kailangan mo muna maging presentable sa mga pirepresentahan mo ng ebidensya, sa mga kukumbinsihin mo. Di ba? Sino bang kukumbinsihin ni Jinky Luistro dito? Yung mga senator judge. Di ba? Ano yan? Labanan ng argumento. Defense, prosecutor. Kami prosecutor, kinukumbinsi namin kayo na ang verdict nyo convict si BP. Magnanakaw si Sara. Kaso ang problema, naman mga kababayan, yung mukha na anak ng toka, kahit nakapikit. Marinig ko lang ang tono nito si Jinky Luistro, alam ko na di mapagkakatiwalaan yung alin na yan. That is why we really have Brad, madam, GG na. Ika nga, good game. Good run. Tapos na laban. Kung ako sa inyo, sabihin nyo kay Tamba, magsitulog na lang kayo. Kung hindi pa malinaw yung 18.5, naku. Diba? Kung hindi pa malinaw yun, move on na, ha? Diba? Para kayong mga broken-hearted na teenager. Ang lulungkot ng mga pagmumukha nila, no? Ibang klase. to follow the Constitution. And the mandate by the Constitution to the impeachment court to try and to decide. No? Mahirap pong isipin o sabihin na yung boto kahapon, ayun na rin ang magiging boto sa impeachment case sapagkat wala pa po ni isang ebidensyang naiilatag ang prosecution. Ang tanong, sino kahit sa angulo talaga kita tignan, madam, merong problema yung tabas ng pagmumukha mo. Kung ako sa prosecution panel, i-revamp nila, palitan nila.
Palitan nila, tanggalin nila si Zamora, tanggalin nila si Luistro. Wala ho silang credibility. I mean, Madam, ano ho bang track record nyo? Kung yung tipong mga yung mga former yung mga talagang yung mapagkakatiwalaan ng pagkatao. 'Di ba? Yung pagka nakita mo yung mama na congressman na yan, may respeto ka diyan. Yung tipong alam mo na yung pagsasalita niya na yan nanggagaling dun sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Ang pinanggagalingan ng pagsasalita niyo sa impeachment na yan, pabor at impluwensya galing kay Tamba. Yun. Sabi, sa aminin nyo man sa hindi, yung iba dyan, na corner na, napilitan na dahil wala na silang choice. 'Di ba? Kung ano man ang nagawang pabor ni Tamba o 'di ba? Kung ano man napag-usapan diyan, nasa sa inyo na 'yan. Pero ang ating sigurado dito, dapat pumili kayo yung tipong si ano 'yan, magaling yang mama na 'yan. Halimbawa, itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, siya magiging prosecution panel. Mayor siya, hindi naman pwedeng mangyari. I mean, kung siya ang magpipresenta ng ebidensya, makikinig ako. Hindi ko kukwestiyonin. Kung sasabihin ko sa sarili ko, ano yan, hindi magnanakaw yan. Sinasabihan niyang magnanakaw itong si VP Sara, ano ang mga ebidensya niya? Papakinggan ko. Talagang, baka mag-take notes pa ako sa mga sasabihin niya para talagang maalala ko. Di ba? Baka magkaroon ng surprise exam, higa nga, di ba? Take notes ako. Kasi alam ko yung tao, yung background niya, hindi magnanakaw. Hindi nagtatago ng asawa na pinaghahanap ng batas. Abogado, partida. Kayo ano ho bang background nyo para pakinggan kayo ng sambayan ng Pilipino? Doon pa lang may problema na tayo. Doon pa lang may problema na tayo. Tapos ngayon, ewan ko Ewan ko kung ako lang nakapansin na talagang hindi pa nag-uumpisa yung impeachment na kaya yung gusto ni BP na bloodbath na kung bloodbath to. Kumbaga, ika nga, bakbakan na kung bakbakan to. No? Pero again, kung tayo tatanungin, maraming maraming views dyan. Especially yung mga nasa mainstream. Kaya gusto rin nilang impeachment. Maraming views. Nakita nyo naman yung mga views ng ABS. Pag live stream pa lang nila, kulang 1 milyon. Marami hong views. Tayo, konti lang yung mga views natin. Ano lang naman tayo, sino ba naman tayo? Wala naman tayong bilang talaga dyan, di ba? Kumbaga, hindi natin malaman. Maraming naliligaw sa PH update. Marami talagang views sa totoo lang. Pero kung tayo papipiliin views o yung mapag-usapan yung tunay na issue na malapit sa bituka ng mga nagugutom na Pilipino, yun pipiliin natin. Kahit na di karamihan ng views, at least napupunta tayo dun sa tamang daan na pag-uusapan yung mga tamang issue. Yun ang atin dito. Okay lang, wala nang problema mag-views ka na 550,000, 100,000, walang problema yun. Ang importante dito, kahit hindi daan-daan libo, kalahating milyon, 1 million, hindi yun kahit na babalik tayo sa 30,000 views, 10,000 views, 5,000 views, basta nababalik tayo doon sa issue na malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Ganda ng ni Junki dito. Pagka-stop natin sa kanya, Until and unless we are done with the presentation of all the evidence, I think that's the time. We begin to think, ano kaya ang magiging boto? Kasi yung pagiging prosecutor nyo dito, hindi yan kagaya ng talagang korte. Iba dito Kumbaga, meron ba kayong vested interest yan sa na yan? Yung bang amo nyo may vested interest yan? Ano bang track record ng amo nyo? Ano bang ginawa niya sa House of Representatives? Ano ba ang naging resulta ng mga kabalbalan nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives? Diba? Napagaan niya ba ang pamumuhay ng sambayanan? Yun kasi iisipin ng ating mga kababayan dito. Hindi lang yung mga ebidensya ilalatag nyo. Sinong nagpipresenta ng ebidensya? Sinong atat na ma-impeach si BP Sara? Yun yung unang tatanungin ng ating mga kababayan. Kaya kung talagang kung gusto nilang maging pulido ang pagpipresenta ng prosecution, ayusin nila yung mga personalidad na isasalang nila dyan. Okay, si Akop, lagay na natin dyan. O bigay na natin sa kanila si Akop. Pero itong alin na to, yali tayo dyan. Pero sa bagay, hayaan lang natin sila kung nagkakamali sila.
Iyaan lang natin. Bayaan yung si Jinky na magdaldal diyan sa ano na yan, diyan sa trial na yan. ng ating mga senator judges. Malungkot ang dating. Malungkot itong si Aling Jinky. Naku, hindi na siya masaya. Parang iiyak na nga Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Malayo na nga ang tingin nitong si Aling Jinky Ang lalayo na ng tingin niya. Yung tipong ano ba naman tong pinasok ko na to. Sa bagay, okay na yun, madam. Pabor, impluwensya at kung ano-ano pang perks na kasama yung pagiging prosecutor niya na approve. Ika nga, di ba? Anong obligasyon. Huwag nyo nga kami lokohin. Di ba? Huwag nyo kami lokohin. Huwag nyo lokohin. Yung mga ayuda, di ba? Yung mga ayudang pinamimigay nyo. Hindi lahat nakakapagbigay ng ganyan. Si Congressman Isidro Ungab, di nakapabigay ng ganyan. Si Congressman Pulong Duterte, hindi nakapamigay ng mga ganyan. Yung malapit lamang sa kaldero, yung malapit sa kaban, yun lang nakakapamigay ng ayuda, yung tipong 1, 2, 3, 4, mano. Di ba? Sila lang nakakagawa niyan, madam. O yung perks na kasama sa ginagawa mo na yan. Are you done with your questions? Okay. Bibian Gulia from ABS-CBN. Go ahead. Okay. Kawawa naman tong si Aling Jinky. Dahil dito lang naawa ko. Ang dami nang pumapasok sa utak niya. Ang dami ng plano ng Aling na yan. Di ba? Pagka na-impeachment namin si BP, natanggal namin siya sa pwesto, may ganito, ganyan, may ganito. Ako, sisikat ako, baka maging senador pa ako, o talaga namang mag-aladilima na ako, makapagbidabidahan ako dyan sa trial na yan. Lagi, maya ako tinatanong, ako magsasalita. Ano na yung mindset niya, di ba? Makikilala ang apelyidong Luistro sa buong Pilipinas. 2028, kasama ako sa lineup ng administrasyon. Di ba? Gagawin akong sekretary ng kung sino man ang papalit kay Bangag. Ano na yan ambisyon ho yan. Lahat ng kaganapan ngayon dyan sa House, Senado, lahat ng pabor, anti sa impeachment, merong driving force behind ng mga desisyon, mga ginagawa nila dyan. O yung nasa umaayaw dyan, merong driving force. Ano yung driving force nitong si Senator Bato? Mabalik tayo dun sa tamang issue. Mabalik tayo dun sa tamang track na kung saan yun ang dapat pinag-uusapan. Yun ho ang nakikita natin doon sa mga senador na kinukontra yung impeachment na yan. Pero lang si Amy. Si Amy, problema yan. Huwag nyo akong andarin. Hindi nyo akong kahit na yaang mga Marcos na yan, mag-alatupa pa yan, ano yan, yung amoy ng pagiging, mga aas ng mga yan, hindi nyo maitatago, lalo na sa mga kasama natin dito sa PH Update. Kahit na mag-courting tupa pa yung mga walang yan, yung mga Marcos, lalo na yung si Aimee, nako, kahit na mag-alatupa pa yan, magpakabait-baitan pa yan, hindi ho mababago ang katotohanan na Marcos yung ali na yan. At merong dahilan, meron siyang endgame diyan sa pagdikit-dikit niya na yan kay BP Sara. At meron din naman dahilan si BP. Hindi natin siya kini-question doon. Pero bilang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa doon sa mga sumuporta dito sa mga walang yang Marcos na to, nako, nasa laylayan lang ho kayo nung nagdaang eleksyon. At kung umaasa kayo sa 2028, tatakbo kayo ng pagka-vice president, nako, ayusin nyo mga desisyon nyo sa buhay. Nandiyan si Senator Christopher Bongo. Yan yan talagang endgame ng ano na yan eh. Ano ho yan? Ika nga, siya yung panggulo sa usapan. Panggulo sa usapan, di ba? Duterte, saya-saya natin, nakasulido. Duterte, tayo. Dinagdag itong si Dr. Mata. 11, Duterte 11. Di ba? Naku, pumasok. Duterte pumasok itong tapos nag-Duterte 12 yang sa dalawa, di ba? Duterte tayo, Duterte. Pumasok, naku, nagkaroon na ng turbulence. Nagkaroon ng mabantot na hangin na pumasok sa mga taga-suporta ng doon na, again, respeto natin yung tayo ng ibang mga kasama natin. Pero yung pagka pinasok talaga ng mga Marcos, nafe-feel ho natin na talagang nagkakaroon ng division.
ay nagkakaroon ng pagkawatak-watak sa mga Pilipino, sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin, galit kay di na kayo nag-move on. Hindi. Ito ho, ang pinag-uusapan ho natin dito, prinsipyo. Nandiyan si Marcos, nandiyan si Amy, o wala dyan si Amy, masusurvive ni VP yan. Yan ang tandaan ninyo. Nandiyan si Amy, wala dyan si Amy, masusurvive yan nitong si Vice President Sara Duterte. Yun ang sinisigurado natin dito. Okay. Ma'am, as far as the Senate is concerned, ang decision po nila ay i-remand sa House of Representatives yung articles of impeachment, but ang House po ayaw munang tanggapin itong articles of impeachment while seeking clarification. Will it be accurate to say na mayroon pong deadlock? I don't think so. We are not defying the order. We are not disobeying the order. What I said earlier, we are deferring the receipt until we are clarified on the actions taken by the Senate last night. Ano ba yung tatlong actions? Number one, they're asking for the certification of the House of Representatives that we complied with the requirements in filing an impeachment complaint. Itong requirements po na ito ay ang pagpirma ng at least 1/3 of all the members of the House and the verification, of course, at non-violation of the one-year bar rule. We are certain, and it is in the face of the impeachment complaint, that we are fully and strictly compliant with the requirements of the Constitution. Kanina, nabanggit ko na rin po. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Meron kayong problema dyan sa one-year bar na yan. Meron kayong problema. Brad, meron problema. Kung hindi mo pa nakikita ang problema, papalitan mo na yung salamin mo, yung grado na salamin, yung salamin mo may problema. Hindi yung rules. Yung salamin mo kasi di mo makita eh. O baka nagbubulag-bulagan ka lang. Ang resolution ng then presiding officer Juan Ponce Enrile, when there is compliance with the first two basic requirements, the filing of the impeachment complaint already enjoys the presumption of legality, that it cannot be questioned anymore unless there is strong evidence to the contrary, no? Pangalawa, they're asking for the confirmation of the 20th Congress, whether it will pursue the impeachment complaint against the Vice President. How can this order be complied when the 20th Congress does not yet exist? Wala pa pong 20th Congress. Nasa 19th Congress pa lang po tayo. So, who will comply? The second order. Hintayin natin ang 20th Congress. Kasali ka naman. Pero halata talaga kalungkutan. Hindi pong, parang Biyernes Santo pagbumukha ni Jesus. Number 3, bagaman ito po'y hindi part ng order nila, but I saw a letter in the social media, rendered moot ang presentation of articles because the verified complaint has been referred already to the impeachment court. Ito po'y gusto namin maklarify lahat sapagkat yung una, we are fully compliant with the Constitution. Yung pangalawa, wala pang 20th Congress. At yun pong pangatlo, the presentation of articles, that is part of their own rules. And we are ready to present the articles. Why suddenly, biglang rendered moot when no less than the rules on impeachment of the Senate provides for the same? Again, we do not defy. We do not disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues surrounding the actions taken by the Senate last night. That is in as far as I am concerned, as part of the prosecution panel, because as I have said earlier, hindi naman po bahagi ng trabaho ng prosecutors ang pagtanggap nung ibinabalik na articles of impeachment.
including the receipt of whatever order issued by the Senate, especially if it is addressed to the House of Representatives. Let us wait and see as to the action that will be taken by the Office of the Secretary General. Pero may assurance po ba na susunod kung halimbawa ma-clarify na po or depende pa sa magiging response ng Senate? As soon as this is clarified and the clarification is in accordance with the Constitution, Parang bago ako dito sa ano na to. Nakikikilos. Ba't parang bumait itong alin na to? Anong nangyari dito? Ba't parang naging ano siya, naging, parang naging mainhin ho siya dito sa ano na to? Dito sa press ko na to. the Senate rules on impeachment and other existing laws, we will certainly abide. Dahil kagaya ng sinabi po ng aking mga kasama, ibang usapan to, impeachment court ito. Sila po ang judges at kami po ang prosecutors. We are morally bound to follow the orders of the impeachment court. Clarification lang din, ma'am, kasi last day na po ng session today. So wala po bang compliance na mangangailangan ng House plenary action? At this point, what we are considering is to prepare a motion seeking for clarification. Also, sa tingin niyo po ba yung ikalawang utos ng Senado ay parang admission na rin na pwedeng tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial? That's the way I see it. And that's one of the several things that I wish to welcome. Yun pong kautosan nila na address sa 20th Congress, indeed, is an implied admission already that we can continue the impeachment trial until the 20th Congress. Final clarification. Yung withdrawal ng impeachment complaint or articles of impeachment by the House, it's off the table. Tama po ba yun? And are you considering to bring the matter to the Supreme Court? About the impeachment complaint being withdrawn, that is outside the power of the Congress already because we have concluded our function and power to initiate the impeachment complaint. Tapos na po yun. The ball is already in the hands of the Senate, whose duty is to try and decide. No? Walang amendment, walang withdrawal na manggagaling po sa House of Representatives. Hindi po yan pinapayagan ng Constitution. And then your next question? That is a matter that we have yet to discuss. Ma'am, clarification lang, Congressman. Before you Congressman proceed with Jerry. your question, Vic, sorry,